Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga manood at subscribers. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga impormasyong may kinalaman sa kalusugan, buhay, at mga kaalamang umikot sa mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa, lalo na para sa ating mga kalalakihan. Ayon sa bansang Japan, may ilang popular na pagkain na matagal nang kinakain ng kanilang mga mamamayan na pinaniniwala ang nakakatulong sa reproductive system ng lalaki, kabilang na ang problema sa paninigas, stamina, at pangpangkalahatang kalusugan ng katawan, at ginagawa ito sa natural na paraan, hindi agad umaasa sa gamot. Hindi ito haka-haka lamang, kundi bahagi ng kultura ng pagkain ng mga Hapon, na kilala sa mahabang buhay at disiplinadong pamumuhay. Simulan na natin. MGA popular na pagkain sa Japan na nakakatulong sa reproductive system ng lalaki. Eel. Sa Japan, ang unagi o eel ay tinuturing na pagkaing pampalakas ng katawan, lalo na ng mga lalaki. Karaniwan itong kinakain tuwing tag-init kapag madaling manghina ang katawan. Bakit ito mahalaga? Ang unagi ay mayaman sa vitamin A, B, D at E. Mataas sa zinc na mahalaga sa paggawa ng testosterone, nakakatulong sa maayos na daloy ng dugo. Kapag maayos ang blood circulation, mas nagiging maayos din ang function ng reproductive system ng lalaki. Kaya sa Japan, hindi lang ito masarap, ito ay itinuturing na pagkaing pampalakas ng pagkalalaki. 2. Natto, fermented soybeans. Ang natto ay isa sa pinakakilalang traditional food sa Japan. Bagamat may kakaibang amoy at lagkit, napakalaki ng benepisyo nito sa katawan. Paano ito nakakatulong? May taglay na arginine, isang amino acid na tumutulong sa paninigas. Pinapaganda ang daloy ng dugo, tumutulong sa kalusugan ng puso at ugat. Sa Japan, naniniwala sila na ang puso at dugo ay direktang konektado sa lakas ng lalaki. Kung mahina ang sirkulasyon, mahina rin ang performance. 3. Oysters. Talaba. Ang oysters ay kilalang-kilala sa Japan, lalo na sa Hiroshima. Ito ay itinuturing na natural aphrodisiac. Bakit? Napakataas sa zinc. Mahalaga ang zinc sa produksyon ng testosterone, kalusugan ng semilya, libido o gana sa pakipagbembangan. Kapag kulang ang zinc sa katawan ng lalaki, maaring makaranas ng panghihina sa reproductive system. Kaya sa Japan, ang pagkain ng oysters ay hindi lang para sa sarap, ito ay para sa kalusugan ng pagkalalaki. 4. MGA bluefish. Tulad ng mackerel, sardines at salmon, ang mga Hapon ay kilala sa pagkain ng isda araw-araw. Partikular na mahalaga ang mga tinatawag nilang bluefish. Benepisyo nito, mataas sa omega-3 fatty acids, pinipigilan ang pamumuo ng bara sa ugat, pinapaganda ang blood circulation. Maraming kaso ng problema sa paninigas ay dulot ng baradong ugat, at dito pumapasok ang tulong ng mga isdang ito. 5. Bawang. Bagamat simple, napakalakas ng epekto ng bawang sa katawan. Sa Japan, ginagamit ito bilang pampalakas ng resistensya, pampabuti ng daloy ng dugo, natural support sa reproductive health. Ang bawang ay tumutulong sa pagluwag ng blood vessels na mahalaga para sa maayos na paninigas. 6. Green tea. Hindi mawawala ang green tea sa araw-araw na buhay ng mga Hapon. Benepisyo nito, mataas sa antioxidants, pinoprotektahan ang blood vessels, nakakatulong sa stress management. Tandaan, ang stress ay isa sa pinakamalaking kalaban ng reproductive health ng lalaki. Sa Japan, ang pag-inom ng green tea ay bahagi ng balanseng pamumuhay. Mahalagang paalala, ang mga pagkain ito ay natural na suporta, bahagi ng healthy lifestyle, hindi instant na lunas. Kung ang problema ay matagal na, may diabetes, high blood pressure o matinding stress, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor. Ayon sa bansang Japan, ang tamang pagkain at tamang pamumuhay ay susi sa malusog na reproductive system ng lalaki. Ang mga pagkain tulad ng unagi, natto, oysters, isda, bawang at green tea ay matagal ng bahagi ng kanilang kultura para mapanatili ang lakas at kalusugan ng katawan. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dulo. Kung may natutunan kayo sa video na ito, paki-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapang makabuluhang kaalaman. Kung may mga tanong kayo o gusto ninyong ipatalakay sa susunod na video, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Muli, ako po ang inyong kaalaman partner. Magandang araw at alagaan natin ang ating kalusugan, natural at may sapat na kaalaman.